Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Ate, si Tala iyon na halatang hindi maikalma ang sarili. Tala, nagsisimula na naman sila ate. Imporma nito sa akin. Malungkot ang naging ngiti ko. Tinapi ko ang balikat nito. Bumalik ka na sa silid mo, Tala. Kung ano man ang maging desisyon mo, ay susuportahan kita ate. Ititikom ko ang bibig ko, pero mangako ka, paghahandaan mo ang ganti mo sa kanila. Bumalik ka na sa kwarto. Ulit na ani ko rito. Nang umalis na ito at bumaba sa unang palapag ng bahay, ay marahan akong nagtungo sa silid kung saan ang gamit ni Daniel at Trina na room ay magkatapat. Unang lumapit ako sa pintuan ng silid ni Daniel at marahang inilapat ang tenga roon upang makinig. Ngunit tahimik, sumunod ang silid naman ni Trina. Doon ako nakarinig ng mga halinghing, sarap na sarap ang mga ito. Dapat sumugod na ako, dapat ipamukha ko sa kanila na alam ko na ang ginagawa nilang kataksilan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan kong isipin ang pamilya ko. Tiyak na malaking gulo ito, oras na malaman ng parents namin ni Trina. Oo, galit na galit ako sa kapatid ko. Pero kung si Trina ay hindi inisip ang magiging reaksyon ng magulang namin, pwes, ako iniisip ko sila. Baka hindi na kayanin ni Daddy ang iskandalong ito. Kailangan ko ring isaalang-alang ang kumpanyang pinapatakbo ngayon ni Daniel. Tiyak na malaking gulo, hindi lang sa relasyon namin mag-asawa, kundi pati na rin sa kumpanya kapag lumabas ang issue. Maingat akong lumayo sa pintuan, bumalik sa silid at inilako ang pinto. Tiniyak kong may copy ako ng lahat ng videos ni Trina, saka itinago ang 2 flash drive na pinaglagyan ko. Kailangan ko muna magpahinga. Kailangan ko ng panibagong lakas dahil nakakapanghina ang nalaman ko. Muli kong hinarap ang panonood ng video. Sa ramdam na pagpili ko, ay nakita ko ang video nung nag-inuman ang mga kaibigan ni Daniel dito. Paano ba yan? Nasa kusina na ang asawa mo, Daniel. Si Douglas ang nagsasalita. Sa tingin ko'y ito rin ang may hawak ng phone. Malawak ang ngisi ni Trina na umusog sa tabi ng asawa ko. Kiss me. Pag-uudyok nito sa kabahagyang inilapit ang labi sa labi nito. Nasa mukha ni Daniel ang pag-aalinlangan. Nagbungis-ngisa ng mga kasama nila. Ito yung time na kinausap ako ni Emily sa kitchen noon. Alam nilang lahat. Ako na lang ang hindi. Sa eksena sa sala. Mukhang si Ian lang ang disgusted sa nangyayari. Halata sa mukha nito ang inis sa ginagawa ng mga kaibigan nito. Napakagatlabi ako ng kabigi ni Daniel sa batok si Trina at kinayumos ng halik. May katagalan ang halikan nila. Kung papanooring mabuti, ay malalaswaan ka sa ginagawa nila. Inilapit pa ni Douglas ang kamera habang naglalaplapan ng dalawa. Nang bumungad si Emily at napalingon si Ian, mabilis nitong kinabig si Trina at hinalikin ito sa labi. Iyon pala ang nangyari, kaya ganun ang pwesto ni Ian at Trina. Dahil sa una pa lang, si Daniel na pala talaga ang kahalikan ng kapatid ko. Huminto sandali ang video. Akala ko ay tapos na, ngunit may karugtong iyon. Lasing na lasing si Trina. Ang lugar na kinaroroonan nito ay silid ko. I'll show you ang room ng sister ko. Ayun siya oh. Inikot nito ang kamera. Bahagya pa siyang gumewang para lang maipakita ang kabuuan ng silid. Saka itinutok sa kama kung saan inaayos ako ni Daniel sa pagkakahiga. Lumapit si Trina at inayos sa bedside table ang kamera nito. Bumagsak pa nga iyon pero inayos pa rin ulit nito. Saka ito humiga sa kabilang side ng kama at kinabig si Daniel. Not here, saway ni Daniel sa kapatid ko. Pero inangat nito ang kanyang dress at bumukaka sa harapan ng asawa ko. Masyado silang mga baboy. Nasa tabi pa nila ako pero parang wala lang ako roon. Nagsimulang naghalikan ng mga ito habang tulog na tulog ako dahil sa kalasingan. Isinarado ko na muna ang laptop saka nagpa siyang lumabas.
Inabutan ko si Tala na nasa kusina at nagtitimpla ng inumin. Mukhang planong maghatid na naman sa akin ng pagkain sa silid ko. "Oh, nandito ka na pala. Naghanda ako na makakain mo, ate." "Thank you, Tala." Umupo ako sa bakanting upuan na katapat nito. "Kumain ka na muna, ate. Kailangang may lakas ang katawan mo." Pinilit kong kumain nang inihanda nito kahit parang nagre-rebelde ang tiyan ko. Nabigla pa nga si Tala nang bigla akong tumayo at tumakbo patungo sa lababo. "Ate?" Takot na tumayo rin ito at hinagod ang likod ko. Saglit na huminto ako saka kumuha ng tubig. Iniabot nito iyon sa akin. Nagsusuka ako pero wala namang mailabas. Hirap na hirap tuloy ako. "Ate, wag mong sabihing buntis ka. Please, wag na wag." Nakadama ako ng takot sa sinabi nito. Kaya tinabig ko ang kamay nitong humahagod sa likuran ko. Nanlalaki ang mga mata na umiling ako, saka mabilis na tumalikod at iniwan ito. "Ate!" Tawag pa nito pero nagtuloy-tuloy ako sa pagtungo sa silid ko. Inila ko ang pintuan saka naglulumong napasalampak habang nakasandal sa pintuan. Sunod-sunod na pumatak ang luha saka umiiling-iling. "Not now please." Mahinang usal ko. Kung tama ang hinala ni Tala, ano na lang ang mangyayari sa amin na magiging anak ko? Makikihati ba kami sa atensyon ng asawa ko? "Ate?" Kumakatok ang kasambahay ko. "Buksan mo yung pinto. Hindi mo kailangang solohin lahat. Nandito ako para sa'yo." Hinubad ko ang salamin gamit ang laylayan ng palda ay pinunasan ko ang luhang bumasa sa mukha ko. "Dito lang ako sa labas. Hihintayin kita." Pagapang na tumayo ako, saka pinagbuksan nito. Mabilis naman itong pumasok at niyakap ako. "I-check mo na kung tama ang hinala nating dalawa." Hinala lang nito pero mas maganda yung nakakatiyak ako. May nangyari sa amin ni Daniel habang meron din dito sa kapatid ko. Nakakadiri kung tutuusin pero mukhang doon masaya ang asawa ko. Hindi na pumasok ng banyo si Tala. Alam ko naman na ang gagawin ko. Oo nga pala, last month nakaligtaan kong gumamit. Baka nga nawala sa isip ko yun. "Meron na, ate?" Tanong nito sa akin. Hindi ako sumagot. 3 agad ang ginamit ko. 5 minuto, iyon ang hinintay ko bago tingnan ang pregnancy test na ginamit ko. Mabuti na lang ay nakakapit ako sa lababo. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pang sirang-sira na ang relasyong nabuo namin ni Daniel? Nanginginig ang kamay ko habang nakatitig sa pregnancy test na positive ang result. 3 positive iyon. "Ate?" Waring naiinip na wika ni Tala. Binuksan ko ang pintuan at hinayaan ko itong makapasok. Napahikbi na rin ang aking kasambahay nang makita ang resulta. Niyakap ako nito. Kapwa kami umiiyak ngayon. "Anong gagawin mo ngayon, ate?" Tanong ni Tala sa akin. "Itatago ko muna. Hindi nila deserve malaman ang tungkol sa pagbubuntis ko." "Nauunawaan ko. Gusto mo bang magpa-check up tayo?" Tanong nito sa akin. "Kung masyadong stress ay tiyak na hindi maganda ang magiging epekto ng anak mo para makabili rin tayo ng vitamins at ibang kailangan mo." "Sige, gawin natin yan." Sagot ko rito. Kailangan kong unahin ang anak ko. Kaya kahit nanghihina ay nagtungo kami sa kaibigan nitong doktor. Ayon dito, mas mabuti na raw na roon kami magpa-check up upang hindi makaabot sa kaalaman ni Daniel ang tungkol dito. Pagdating namin sa klinik ay agad kaming inasikaso ni Doc Aryan. Kalog din ang isang to kaya siguro naging magkaibigan ito at si Tala. "Doc, wala sana makakaalam nito." Sabi ko kay Dr. Aryan nang ngumiti at tumango. "Iso-surprise mo ba ang mister mo?" Umiling ako rito. Gets ko na." Tumango-tango pa ito. "Ito ang reseta mo. Huwag niyong kalimutan na mabili yung mga yan ha. Mukha kang kulang sa tulog. Kung pwede ay regular kang magpunta rito sa akin para ma-monitor natin si baby." "Salamat, Doc." Nagkamay kaming dalawa. Saka ako inalalayan ni Tala na tumayo na. Nang makalabas kami ng klinik ay kinuha nito ang hawak kong reseta. "Ibibili muna kita." Hindi ko na nasagot pa ito na umalis na sa tabi ko.
Ang tingin ko ay nasentro sa lalaking papasok sa isang hotel. Si Ian iyon. Humakbang ako pasunod dito nang hindi nito napapansin. Pumasok ito sa restaurant ng hotel kung saan may grupo na nakapwesto sa loob ang kumakaway rito at kinukuha ang atensyon nito. Si Douglas na may kaakbay na babae, si Berry, Angel, ang magkasintahang si Emily at Kenneth, pati si Daniel at Katrina na nakayakap pa sa bewang ng asawa ko ang kapatid ko. Lunch date. Wow, ganito bang klase mga kaibigan ang mga ito? Alam nilang mali pero pagtatakpa nila at kukonsintihin pa. Ibang klase. Ate, tawag ni Tala sa akin, nakasunod na pala at pinapanood na rin ang tinitingnan ko. Iiyak ka ba? Kailangan mo ba ng tissue? Uwi na tayo, Tala. Yaya ko rito. Bumuntong hininga ito at ginagap ang kamay ko, saka sabay na kaming lumabas. Hindi umuwi ng maaga si Daniel at Katrina. Mag-isa ako nag-dinner at nang humiga ako sa kama ay wala pa rin ang mga ito. Sinubukan kong tawagan si Daniel pero si Ian ang sumagot. Nasaan kayo? Tanong ko rito. Nandito kami sa bahay ni Douglas. Medyo lasing na kasi si Daniel. Dito na lang siya matutulog. Ganun ba? Okay. Pakitingin-tingin mo na lang, Ian. Ako na ang bahala sa kanya. Ibinaba ko na ang tawag. Akala ko pa naman matinong tao itong si Ian, pero tikom din ang bibig nito sa ginagawang kalokohan ng kanyang kaibigan. Sobrang sakit. Yung sakit na iwiwish mo na lang na sana mamanhid ka na para wala ka nang maramdaman pa. Napahikbi ako saka napasyahang tawagan si Daddy. Kinalma ko ang sarili ko para naman hindi mahalata na magulang ko ang pinagdadaanan ko. Carmela? Tinig ni Mami iyon. Siya ang nakasagot ng tawag ko. Mami, nandyan po ba si Trina? Wala naman agad akong naisip na itanunong kundi iyon lang. Wala siya rito. Ayos ka lang ba, anak? Malungkot ang tinig nito. Opo, Mami. Pupunta po ako dyan bukas. Kakausapin ko si Daddy. Why? Tanong nito sa akin. Miss ko lang nakausap siya, Mami. Pilit na pinasigla ang tinig na ani ko rito. Okay, anak. See you. Nang ibaba ko ang phone ay nagpa siya na akong matulog. Pero 12:00 na ng hating gabi ay naramdaman ko ang pagtabi ng asawa ko. Amoy na amoy ko ang alak sa katawan nito. Daniel? Asawa ko. Lasing na ani nito. Hindi ko naman sinasadya eh. Ginigipit lang niya ako. Gusto ko ikaw pa rin ang uwian ko. Gusto ko akin ka lang. Napahikbi ako sa sinabi nito. Sobra akong nasasaktan sa nangyayari. Wala silang kaalam-alam na natutuklasan ko na ang pagtataksil nila sa akin. Winawasak nila ako sa patuloy na panloloko at paglalaro nila. Daniel, bakit kailangan mong gawin sa akin to? Bakit ngayon pang mahal na kita? Daniel, ang sakit sobra. Pinagkatiwalaan ko kayo. Bakit nyo ginagawa sa akin to? Isinubsob ko sa dibdib nito ang luhaan kong mukha. Tulog na ito, naghihilik pa nga. Daniel, ang sakit-sakit. Hindi ako sanay ng ganitong sakit. Para akong nalulunod at ang tangi ko lang pwedeng magawa ay hayaang maubos ako ng hangin. Kasi hindi ko pa alam sa ngayon kung ano ang dapat kong gawin. Sinaktan mo ako, Daniel. Sinaktan niyo ako ng kapatid ko. Mahal kita. Ikaw yung unang lalaki na inibig ko. Ikaw yung nakita kong tahanan ko for the rest of our lives. Pero bakit mo naman sa akin ginawa to? Deserve ko bang saktan ng ganito? Dahil ba marami akong pagkukulang sa'yo? Ang unfair nyo naman. Nasasaktan nyo ako pero mahal ko pa rin kayo. Hindi iyon patas. Dad? Ibinaba ni Daddy ang hawak na newspaper. Parang mas lalong pumayat ang aking ama. Kahit si Mami ay parang stress at walang tulog. Nang dumating ako kanina ay mahigpit kong niyakap si Mami. Siguro'y nararamdaman nito na kailangan ko ng yakap. Kailangan ko ng isang tao na tulad nito na alam kong hindi ako bibiguin. Kukuha muna ako ng maiinom ninyong dalawa. Naiwan kami ni Daddy sa library ng aking ama. Bakit narito ka? Takang tanong nito sa akin. Salubong ang kilay habang nakatitig sa mga mata ko. Daddy, pwede mo ba akong yakapin? Malungkot ang tinig na ani ko rito. Kilala ko ang aking ama,
Kapag nanghingi ako ng yakap dito ng bata ako, ay alam agad dito na may bumabagabag sa akin. Napangiti ako nang ibuka nito ang kanyang braso. Hindi na kailangan pang ibuka ang bibig para sabihin na lumapit ako. Humakbang na ako at lumuhod sa harapan nito, sabay yakap dito. Napahikbi ako sa sobrang sama ng loob ko. Kailangan ko lang mag-recharge. I'm sorry, bulong ni Daddy. I'm sorry kung pinilit kitang maikasal sa kanya. Wala namang problema sa kasal namin. Pagtatakpan ko na naman. Nahihirapan ka na ba? At hindi ka masaya sa sitwasyon mo ngayon? Tanong ni Dad. May alam ka ba, Dad? Tanong ko rito. Pinunasan nito ang luhang naglanda sa pisngi ko. Oo, mabilis akong kumala sa pagkakayakap nito at napaatras palayo rito. Alam mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ako makapaniwala. Bakit kailangan itong itago at matagal na ba nitong alam? Anak, makinig ka sa aking mabuti. Kung kinakailangan mong magbulag-bulagan ay gawin mo. Parang sa sinabi nito ay dinurog nito ang puso ko. Yung mataas na paghanga ko sa aking ama ay biglang gumuho. Ang nakikita ko na lang dito ay isang selfish na lalaki na ang mahalaga na lang ay kung ano yung magiging nito sa mga taong nakapaligid dito. How can you say that to me? I'm your daughter. Sa tingin mo ba deserve ko ang ginagawa nila sa akin? Hindi makapaniwala na ani ko sa aking ama. Daddy, do you think I deserve that? Deserve ko ba ang panloloko nila sa akin? No. Kung hindi lang nangyari sa akin to, ay kayang-kaya ko naman silang labanan. Pero anak, nakatali ako sa wheelchair na to. Wala akong magawa kundi payuhan ka ng tatagan mo ang loob mo. Ibikit mo muna ang mga mata mo. Itiko mo ang bibig mo. Hawak nila ako sa leeg. Lahat ng meron tayo ay mawawala sa atin dahil nagtiwala ako kay Daniel. Nagtiwala ako sa lalaking nagbalat kayo. Isang lalaking tuso at demonyo. Mahal na mahal kita, Carmela. Gusto ko silang patayin sa ginawa nila sa'yo. Pero anak, wala tayong pwedeng gawin ngayon. Nagbanta si Katrina na lahat ng nakamkam nila ni Daniel ay ibibigay niya sa Uncle Javier mo. Umiiyak na rin ito. Nakamkam. Ibig sabihin, pati ang mga ari-arian namin ay nagawa na rin ng mga itong kunin. Bakit humantong si Trina sa ganito? Minahal siya ng pamilya ko. Bakit kailangan niyang gawin sa amin to? Alam po ba ni Mami? Tanong ko kay Dad. Tinanggal ang salamin at pinunasan ng basang mukha ng dahil sa luha. Oo. When? How? Frustrated na tanong ko rito. Alam nilang lahat. Ako lang pala yung hindi. Noong nagpunta si Trina dito, hindi business ang ipinunta niya. Napahilamos ako sa mukha sa sobrang frustration. Galit na galit ako na nahahabag din sa ama ko. Nanginginig ang tuhod ko nang humakbang ako paalis. Ella! Umiiyak na tawag sa akin ang aking ama. Nakasalubong ko pa si Mami na nagtaka sa ayos namin ni Daddy. Parehong luhaan. Alam kong nasaktan ito nang titigan ko siya ng punong-puno ng disappointment. Anak! Muling tawag ni Dad. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko ilalagay sa alanganin ng pamilyang to. Saka ako tuluyang naglakad paalis. Nang makarating ako sa garahe, ay agad na lumapit sa akin si Tala. Hindi ito pumayag na umalis ako mag-isa. Ito rin ang nagmaneho dahil ayaw raw niyang mapahamak ako. Tara na, Tala. Pinagbuksan niya ako ng pintuan. Pagkatapos ay mabilis itong umikot sa driver's seat. Narinig ko pa ang tinatawag ako ni Mami pero tuluyan ng pinatakbo ni Tala ang sasakyan. Huwag muna tayo sa bahay. May alam akong pwedeng puntahan, ate. Hindi na ako nagkomento. Okay lang kahit saan, huwag lang muna sa bahay. Narating namin ang isang lumang bahay na halos nasa gitna ng squatter area kung saan ayon kay Tala ay roon nakatira ngayon ang kapatid nito. Tala, anong ginagawa mo rito? Bungad ng magandang bakla na nagbukas ng pintuan nang kumatok si Tala doon. Mas maganda pa ang kapatid nitong lalaki. Bakit kasama mo itong amo mo na mula pa sa unang panahon? Bahagya akong natawa sa sinabi nito. Sira, umayos ka nga. May pinagdadaanan niyang ma'am ko, kaya itiko mo nga yung bibig mo. Naiiling na lang ako. Akma sana akong uupo nang awatin ako ni Tala. Ipatong mo muna to. Unan iyon para malambot.
No need. Para safe si baby. Parang hindi naman iyon ang kailangan, pero dahil mapilit ito, ay inupuan ko na nga lang ang una na inabot nito. Ano bang pinagdaraanan mo? Kung dahil sa itsura mo, parang wala na tayong magagawa dyan. Ani ni Pluto. Gago ka, Pluto, umayos ka nga. Saway ni Tala rito. Ayos lang, sagot ko kay Tala. So ano nga, ano maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong nito sa akin. Marunong ka mangkulam, di ba? Takang ni Tala sa kapatid nito. Napabungis-ngis ako. Mukhang itong dalawa ang magpapagaan sa loob ko. Gaga, ang pangit lang ng gumagawa nun, no? Hindi ko kailangan ng mangkulam. Tingnan mo yung kwarto ko. May 2 papa roon. Ay, real! Nalalaki ang mata na nito saka bumalik sa pwesto namin. Halika na ate, makasalanan sa lugar na to. Napatayo ako nang hilahin nito ang kamay ko. Ma'am Carmela, kung mahirap ang pinagdadaanan mo, isipin mo, bakit kasi dyan ka dumaan? Natigilan kami sa sinabi ni Pluto. Char lang, sabay ani nito. Visit talaga to. Tara na ate, mali ang desisyon na dinala kita rito. Nang umuwi kami sa bahay, ay inabutan namin ang sasakyan ni Daniel na naroon. Ginigising ako nito at kaninang umaga, ngunit nagpanggap akong masarap ang tulog ko. Kaya pumasok ito na nakahiga pa rin ako. Ate, may himala. Ang aga ni kuya. Kapag nagtanong siya kung saan tayo pumunta, sabihin mo na lang na galing tayo sa bahay ng kapatid mo. Sige ate. Hindi ko na hinintay na pagbuksan ako ng pintuan. Nauna pa nga akong nakababa. Saka pumasok na sa kabahayan habang inaayos pa nito ang sasakyan. Wife? Mula sa kusina ay lumabas si Daniel na may hawak na baso ng tubig. I need to act na ayos pa rin kami. Kailangan kong umarte na hindi nasasaktan. Isang matamis na ngiti ang inilagay ko sa aking labi. Lumapit ako rito at yumakap dito. Ang aga mo naman. San kayo galing? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Humalik ito sa pisngi ko, saka inabot kay Tala ang basong hawak nito. Si Tala na nagbalik noon sa kusina. Sa bahay ng kapatid ni Tala, binisita lang namin ang kapatid niya. Really? Well, umuwi nga pala ako ng maaga para ibigay sa iyo ang gift ko. Pumanhik kami sa taas at tinungo ang silid nito. May kinuha itong maliit na kahon sa bedside table, saka inabot sa akin. Para sa akin? Takang ani ko rito. Oo, para sa'yo. Hinila ko agad ang ribbon saka tinanggal ang takip ng kahon. Napasinghap ako nang makita ang laman. Heirloom yan na binigay ni Lola sa akin. Ibigay ko raw sa babaeng nakikita ko makakasama ko habang buhay. At ako yon? Mahina ang tinig na ani ko rito. Halos pabulong. Mas masakit yung pakiramdam ngayon dahil alam ko na niloloko niya ako. Kaysa noon na wala akong kaalam-alam at konting hinala lang. Ngayon, lahat ng sinasabi niya ay nagiging katawa-tawa na lang. Oo naman, wala na akong iba pang nakikita na babae na makakasama ko sa pagtanda ko, kundi ikaw lang. Sinapo nito ang pisngi ko, marahang pinataka ng halik sa noo. Napakaganda ng singsing, kumikinang ang diamonds noon. Hinawakan nito ang kamay ko. Kinuha ang family heirloom na galing sa lola nito, saka isinuot sa daliri ko. Perfect, usal ni Daniel na hinalikan pa ang palad ko. Ang ganda. Lahat ng magandang bagay sa mundo ay deserve mo. Sinsero na tinig nito pero hindi na ako nakaramdam ng kilig. Alam ko naman kasing hindi ito sincere talaga sa sinasabi nito. Talaga? Oo naman. Napangiti ako saka yumakap dito. Nagpasalamat. Panandalian kaming nasa ganoon lang na pwesto. Misis ko, pwede ba tayo mag-date ngayon? Malambing na tinig na ani nito. Oo naman. Mabilis na tugon ko rito. Pinasigla ang tinig. Nilawakan ng ngiti pero sa loob-loob ko ay gusto kong lumayo rito. Yung point na hindi niya ako maaabot at hindi na makikita pa. Pero kailangan kong alalahanin ang pagmamakaawa ng aking ama. Matalino ako. Pwede kong pag-aralan kung paano ko maisasalba sa kamay ni Daniel at Katrina ang kumpanya. Saka ako makikipaghiwalay kay Daniel kapag ayos na ang lahat.
Dinala niya ako sa isang restaurant kung saan nalaman ko na pinareserve niya ang buong place para lang sa date naming dalawa. Ang ganda ng setup, may tumutugtog pa, dahilan para mas maging romantic ang ambience. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Daniel sa akin. Oo, gustong gusto ko, nakangiting ani ko rito. Kilalang kilala ka nga ng kapatid mo. Sa kanya ako humingi ng advice para maging perfect ang moment na to. Napakagatlabi ako sa sinabi nito. Ibig sabihin ay suggestion ni Trina ang lahat ng ito. Magaling, baka nga habang inaayos nila ang lahat, iniisip ng kapatid ko na siya ang kasama ni Daniel na gagamit ng lugar na to. Iginiya ako patungo sa table. Pinaghila niya ako ng upuan, saka ito umupo sa kabilang parte. I love it. Sakay ko na lang sa nangyayari. I'm really glad to know that. Pinaalis ko na lang muna ang ibang staff ng restaurant para maging komportable ka. Thank you sa effort, Daniel. For you, gagawin ko ang lahat. Seryosong ani nito. Paano nito nagagawang magmukhang sincere habang harap-harapan akong lolokohin? Siguro kung sanay talaga ng ganun ang gawain ay basic na lang sa kanila. Sa totoo lang, pagod ako sa office. Gusto kitang makasama sa ganito dahil alam mo naman, ikaw lang ang pahinga ko. Kikiligin ba ako o dapat umakto akong kinikilig? Lahat na lang tuloy ay naka-question ko. Pinapakilig mo naman ako eh. Pero hindi talaga iyon ang nararamdaman ko. Kung pwede lang damputin ang wine at ibuhos dito ay ginawa ko na. Pero may part sa puso ko na parang nagilty rin ako sa iniisip ko. Nagigilty ako sa ganoon palang natakbo ng isipan ko, samantalang mas malaki ang pagkakamali nito sa akin. Ganito kasi talaga ako, kapag nakaisip ng negative or mali ay nagigilty ako, kahit pa deserve ng taong iyon yung negative thought ko. I-enjoy natin ang gabing to. Inaangat niya ang wine glass niya. Imbes na ang wine glass ang damputin ko, ay dinampot ko na lang ang baso na may lamang juice, saka ibinunggo ng marahan sa baso nito. Cheers! Nakangiting ani ko. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal sa sitwasyon kong ito, kung gaano ko kakayanin na ngumiti at tumawa sa harapan ng mga ito, kung gaano katagal na aktong walang alam sa harapan nila. Pero siguro naman, habang nasa estado ako ng ganoon ay maiproseso ko na lahat sa utak ko ang mga dapat kong gawin.